Alright mga guys, no, si PBBM ang ating presidente, si Bongbong Marcos. Hinamon niya si Xi Jinping. Ito yung presidente ng China na makulit. ang sabi niya kay Xi Jinping, palayasin mo muna lahat ng Chinese Coast Guard mo sa West Philippine Sea bago tayo mag-usap. Matindi, no? Ganyan ang presidente. Talagang may bayag. Gina mo, So ito ang ating itong ating bibigyan ng reaction video, mga kababayan, mga guys. Kasi ito yung mainit na balita. Ito yung mainit na balita sa West Philippine Sea, lalong-lalo na ito sa ating bansa. So pwede rin naman kayo mag-comments, reaction, criticism. Pwede kayo mag-comments dyan kung ano yun sa loobin. Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna syempre sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay, no? So, and also please pakisubscribe din kay Melbs Castle. So, sa kanyang video to na ating bibigyan ng reaction. Kasi ito yung maiinit na balita sa ngayon sa West Philippine Sea. So talagang makulit itong presidente ng mga incheck, no? So umpisa na natin mga guys. Chinese President Xi Jinping gusto daw makipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bakit kaya? Baka uutuin. Pero itong si Pangulong Marcos sinabing wala siyang balak kausapin ang Chinese President. Tama nga naman. Bakit mo ba kakausapin yung presidenteng hinahayaan lang mambuli yung mga tao niya? Pumapayag harasin ng tao niyang Chinese yung walang kalaban-laban na Filipino fisherman. Kakausapin lang daw ni PBBM si Xi Jinping kung papayag tong pirmahan ng Code of Conduct sa South China Sea, kung saan sa batas nagbabawal na sa Chinese Coast Guard manghimasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung hindi daw papayag si Xi Jinping, walang plano ang Pilipinas makipagkaibigan sa China. Yes, tama. Ano ka, Xi Jinping? Nakahanap ka ng ng katapat mo, no, kumbaga mas maangas pa sa'yo. Kaya yari ka, paktay ka ngayon, Xi Jinping. Ayan na si PBBM, talagang ang presidente namin na matindi at malupit. Patay ka ngayon, Xi Jinping. Pahiya ka, no? We cannot say that there's no hope. We cannot, nothing's happening. We cannot move forward. We cannot resolve this. Once we've done that, we fail, and we cannot fail because we have to find a way forward. We have to find a better way of dealing with these things. It would be a failure to do the duties that we took an oath to protect and defend the Philippines and its people. And so we just keep trying. If this doesn't work, we'll try something else. If that doesn't work, we'll try something else. But we cannot stop. We must continue and continue and continue until we find the solution. Totoo palang nagkasagutan si President Bongbong Marcos Jr. at Chinese Premier Li Qiang. Matapos daw kasi ang speech ni PBBM patungkol sa illegal na pang-angkin ng teritoryo ng China, pumalag daw dito ang China. Ayon kay Li Qiang, base daw kasi sa mga ninuno nila na kanila daw ang Scarborough Shoal. Ito mga inchik na ito na bumabase sila sa kanilang mga sa mga lumang mga tugtugin nila, no, sa kanilang istorya. Alam naman nila yan, no, alam naman nila at alam na ng mundo na luma na yan, no. Hindi na yan uubra inchik. Hindi na ubra yung mga historical na yan. Ang pinaglalaban kasi ngayon, sa iyo ang teritoryo pag nanalo ka sa international law, o kasi may mga bawat bansa kasi may mga international law yan. So itong mga inchik na to, itong mga China na to, no, hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap na
na hindi sa kanila yung kanilang inaangkin diyan sa West Philippines. Nasakop pa naman natin ng EEC ng Pilipinas. Ayun ang hindi nila matanggap. Kaya nga, ang kukulit. Ang kukulit talaga nito na gustong-gusto talagang kunin yung teritoryo ng Pilipinas. Ibig sabihin, parang kwentong barbero lang. Yun. Mga sabi-sabi, ganun. Kaya agad daw pinargan ni Yo, tingnan naman Uy, Chinese, ito mga inchik. pinaglalaban nyo yung mga kwentong barbero nyo. May mga international doon na tayo. PBBM at nilatagan ng China ng katotohanan sa international law at UNCLOS na nagsasabing sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Scarborough Shoal na inaangkin ng China. Habang painit daw ng painit ang saga. Kasi ayan nanalo naman kami mga inchik, no? Nanalo naman kami sa international law at arbitral ruling noong 2016. Ba't nyo ba hindi matanggap mga inchik? Ano ba kayo? Gutan, dyan daw nakisawsaw si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim at tila kumakampi pa ito sa China. You made a strong statement in front of world leaders, including the Chinese Premier Li Qiang, condemning the plan to declare Banco de Masinloc a nature reserve. How did the Chinese Premier react to your remarks? And was there any consensus or collective response among the leaders as to how to deal with these kinds of actions, which clearly violate international law in the South China Sea? I would disagree. I did not make a strong statement. I just laid out the facts, and that is what we do. I try always to just explain to everyone what is happening, and that this is the situation in the Philippines. Never mind anyone else. This is the situation the Philippines finds itself in. Ito yung nangyayari sa amin. Kaya sana matulungan nyo kami. So, and what was well, the premier just during his time to speak just said that this is as far as China is concerned, is within their local law and international law. Of course, we dispute that, but that's essentially how that diplomatic process works. And also, I would like to, or we would like to get the reaction, Mr. President, with regards to what the Prime Minister Ibrahim made, the statement that he made at the East Asia Summit, when he said that as with all other issues, including the South China Sea issue, they should be resolved within the ASEAN and with its ASEAN partners in the region, warning that outside interference could just make things more tense. How does the Philippines view this call, and how does the ASEAN collectively interpret it? Is this seen as a veiled attempt to exclude other key players like US or its allies with regards to these kinds of regional discussions? I spoke about Banco de Masinloc and about the nature reserve. I also spoke about what are the possibilities, how we can resolve, or how can we work around such issues. And I continue to find ways to redefine our relationship with China. And I really believe that the way forward is to change. Because when you talk about China and the Philippines, all you talk about are the territorial disputes. Well, anybody, I'm not saying the media, everybody does take in the territorial disputes. And I think, there's a huge possibility for trade, for exchanges, for all kinds of discussions and engagements between China and that do not include these territorial disputes. So I would very much like to say, all right, we disagree, we agree to disagree. Now let's do other things. Let's do other things. And that's what I will try to achieve in the year of our chairship here in ASEAN. Salamat PBBM sa pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinong mangingisda. Hindi yung nagpapakatuta tayo sa China habang yung mga kababayan natin wala nang makain. Kayo, anong sasabi nyo dito? Komento sa baba ang inyong salubin. Yon mga kababayan, mga guys, no. Nakita man natin, no, na talagang matapang si PBBM na sinabi niya sa mga inchik
sa mga inchik na to, no, na ang teritoryo talaga natin ay ang West Philippine Sea. Walang ibang magkakaroon ng pakinabang diyan kundi ang mga Pilipino. So kaya nga itong mga inchik naman ito, no, ayan pahiya talaga, no, pahiya talaga to si Xi Jinping, itong mga China na, itong mga inchik na to, itong mga China, no, so talagang bago sila mag-usap ng maayos ni Xi Jinping, kailangan sinabihan niya na palayasin nyo muna yung mga barko nyo, no, mga barko mo, Xi Jinping, tsaka tayo mag-usap ng matino. Ganyan ang pagkakasabi ganyan ang pagkakasabi ni, kumbaga pinakabudang sinasabi ni Pangulong PBBM. So talagang may paninindigan si PBBM, no. Matatag talaga ang kanyang pamumuno. May bayag. Okay, no. So mga guys, no. So hanggang dito na lang tayo. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Nasa ganun, ma-update pa kayo sa mga video, sa video na aking ipapalabas pa sa mga next day. Okay, no? So, maraming salamat. Please, paki-subscribe and like. Okay?